Magandang araw mga ka-59 sa buong Pilipinas. Kamusta po kayo? Ako si SJ Enteng. Sa video nga po na to ay magbibigay ako ng konting idea kung paano gumawa ng investigation report. Ang aking investigation report na ginawa ay Tagalog version at para sa mga baguhan pa lamang nating kasamahan sa security industry. No? Disclaimer lang po, hindi po ako taga training center at hindi rin po ako eksperto sa paggawa ng investigation report. Ang ginawa ko investigation report ay para po sa mga kasama nating baguhan pa lamang sa security industry na hindi pa po marunong gumawa ng investigation report. No? Diretso na po tayo sa ating video. Ito na mga ka-59 ang aking ginawang investigation report na Tagalog version. Dito nga sa video na to ay magbibigay ako ng idea kung paano gumawa ng investigation report. Ito ay para sa mga kasama nating baguhan pa lamang sa security industry. Dito nga sa investigation report na to ay merong dalawang copy, no? Itong investigation report na to ay base sa aking personal knowledge at experience bilang isang security guard. Sa taas kung anong agency nyo, halimbawa ang agency na nilagay ay Blackpack Security Agency. Ito yung halimbawa na agency na aking nilagay. Pangalawa, ang inyong posting, halimbawa ay San Pedro University. Ito yung halimbawang detachment kung saan matatagpuan ang inyong detachment. Ang halimbawang address na aking ginawa ay 51 Luna Street, Barangay Del Monte, Makati City. No? Ito nga ang aking ginawang investigation report ay for example lamang na Tagalog version. Ito para kay President Dayan E. Santos, presidente ng San Pedro University. True o idinaan kay S.O. Mike D. Perez, Detachment Commander. Paksa o yung subject ng ating investigation report. May-ari ng San Pedro University, natagpo ang patay sa loob ng opisina o founded on honor office. Petsa kung kailan ginawa ang investigation report. Nobyembre 20, 2023. No? Ito authority o otoridad bilang security personnel ng San Pedro University. Kami ay binibigyan ng pahintulot na magsagawa ng investigasyon sa insidente upang malaman ang katotohanan, no? Yan yung authority, yung ating number 1, no? Number 2, matter to investigate o bagay na dapat imbestigahan. Ito nga yung upang matukoy ang mga pangyayari kung anong eksaktong nangyari kay Ginang Lea A. Torres na may-ari ng San Pedro University, no? Ang natagpo ang walang buhay sa kanyang opisina sa ikalawang palapag ng gusali ng universidad na matatagpuan sa 51 Luna Street, Barangay Del Monte, Makati City. No? Pagpasensyahan nyo na po ang aking sulat na hindi maganda. Okay, next po tayo. Number 3 o yung findings, mga natuklasan. Noong 18 ng Nobyembre 2023, bandang 600 o alas 4 ng hapon, tumawag sa landline ng guardhouse ang presidente ng universidad na si Ginang Dayan E. Santos, no? Ito nga po yun yung kung saan natin ibibigay ang ating investigation report, no? Okay, tuloy po tayo. Ito yung ito nga yung tumawag sa landline ng guardhouse ang presidente ng universidad na si Ginang Dayan E. Santos na kailangang pumunta ang gwardiya sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang opisina ng may-ari ng universidad. At ang katabing opisina naman nito ang presidente ng universidad, no? Ang katabing office niya. Sa kadahilan ng hindi sumasagot sa tawag ng telepono at kahit sa cellphone, ang may-ari ng universidad na si Ginang Lea A. Torres
At kahit ilang ulit itong katukin sa pintuan ay hindi pinagbubuksan si Ginang Dayan E. Santos na tumagal sa mahigit kalahating oras, no? Yun nga po yung findings na kahit ilang oras katukin sa kanyang opisina ay hindi sumasagot, no? Kahit ilang beses tawagan sa kanyang landline at maging sa cellphone ay hindi pa rin sumasagot ang may-ari ng universidad. Kaya napagdesisyonan ng presidente ng universidad na pwersahin ng buksan ang pintuan ng opisina ng may-ari ng universidad, no? Na kaagad ginawa ni SG James Magiba at SO Benji Tuklas, no? Nang mabuksan na nga ang pinto, natagpuang walang buhay ang katawan ni Ginang Lea A. Torres sa sahig ng kanyang opisina, na nakahawak sa kanyang dibdib ang kanyang kanang kamay, na ayon kay Ginang Dayan E. Santos, si Ginang Lea A. Torres ay may sakit sa puso, no? Ito nga po yung pang-apat, yung discussion o pagtatalakay. Ayon kay President Dayan E. Santos, na sa kanyang obserbasyon niya lagi sumasakit ang dibdib ni Ginang Torres sa tuwing magkausap sila, no? Okay, number 5, progress report. Noong 21 ng Nobyembre 2023, Police Corporal Vic Lopez, investigador, ay binigyan ng kopya ng ulat at resulta si Detachment Commander S.O. Mike D. Perez. Ang kaso ay sarado na. Ang dahilan ng pagkamatay ni Ginang Lea A. Torres ay atake sa puso ayon sa resulta ng autopsy, no? Ayan po kung sinong gumawa ng investigation report, si S.O. Benji Tuklas, no? Huwag pong kalilimutan ang pirma, no? Ayan po mga ka-59 ang aking ginawang example ng investigation report, no? Napakasimple at madaling maunawaan ang ginawang investigation report na para lamang sa baguhan pa lamang sa security industry. Kanya po, pagpasensya nyo na po ang aking sulat dahil hindi talaga maganda.